Kaya po, nandito ang mga Muslim sa ngalan ng Muslim Alliance para po suportahan ang mahal nating senador na si Bato de la Rosa. Hindi po kami mag-atubili. Ever since sinasabi namin, hanggang sa dulo, kami po ay lumalaban. Kaya po mga kababayan, huwag tayong matakot, mag-iba tayo. Inshallah, darating ang tulong ng Panginoon na nag-iisa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Po ay nandito bilang isang pribadong citizen ng bansang ito. Kaya po ako napunta rito, nakita po natin yung pagbabago na nangyari dito sa ating Senado at nakakita tayo ng konting pag-asa. At yung paglutang ni Senator Bato de la Rosa, yun ang naging game changer dahil dun sa botohan na nangyari, 13 versus 10. So nagkaroon ng pagbabago sa Senado. Ang i-share ko sa inyo, pakinggan yung mabuti, napaka-importante. Bakit hindi nagkakaisa ang mga Pilipino? Kahit na magpagulong-gulong tayo sa kalsada, kahit anong gawin natin, kapag ayaw pa ng langit, hindi yan mangyayari. Pero kahit wala tayong gawin at nainis na ang langit sa kanila, may pagbabagong mangyayari. Yan po ang katotohanan, based po yan sa experience natin. Thank you, At uulitin ko po, ang Diyos ang naglalang sa atin. So, ang binigay ng Diyos sa atin, lahat para tayo mabuhay. Libre lahat, walang bayad. Alam natin yan. Binigyan tayo ng tubig, libre. Binigyan tayo ng hangin, libre. Binigyan tayo ng haring araw, libre. Lahat ng meron tayo, libre. Ang buhay ng tao noon, nung libre pa ang lahat, umaabot ng 500, 1,000, 3,000 biblical. Matagal ang buhay ng tao noon, pero ngayon maiksi na. So lahat yan libre. Create niya ang tao. Ngayon, meron tayong tinatawag na inherent right. Minanang karapatan. Ibig sabihin, yung minanang karapatan natin, universal yan. Buong mundo. Parehas yan. Fundamental yan. Napaka-basic. At yan ay hindi pwedeng baguhin ng batas ng tao. Yan po ang inherent right. Ano yung inherent right natin? Ang karapatan natin na mabuhay ng malaya. Ang karapatan natin na magsalita ng malaya. Ang karapatan natin na huwag masupil anumang bagay ng gusto natin kunin. Yan po ang tinatawag na inherent right. Ngayon yung tao po gumawa ng sariling batas. Doon po nagkaroon ng problema. Kasi yung mga gumawa ng batas, ang gusto nila, kontrolin yung mga kapwa nila. So yun po yung naging batas ng tao. Ulitin ko po, Diyos, tao, batas. Sa batas na yan, na-create yung mga departamento na iba't iba. Surecatin natin, panahon na natin ngayon, nandyan yung Kongreso, House of Representatives. Sinong may gawa nun? Batas ng tao. Nandyan yung ating judicial, nandyan yung ating executive branch. So, ibig sabihin, sinong mas mataas? Sila ba? O yung taong gumawa sa kanila? Ang mas mataas po yung taong bayan. Kaya huwag po kayong matatakot basta tama lang ating ginagawa. Ang takot ay nasa isip lamang. Pero, pag may mali ka ng ginawa, doon nag-uumpisa yung doubt sa isipan mo. May takot ka na ngayon. Pag may doubt ka, may takot ka. Ang mga kapatid nating kasundaluhan, hindi kaaway. Ang mga kapatid nating kapulisan, hindi kaaway. Nung nag-rally tayo, maraming beses, yung nakakakilala sa akin, panahon pa ng pandemic, kaya natigil natin ang lockdown dahil sa ginawa nating tama. Kaya natigil natin yung ang bakunahan dahil sa ginawa natin tama. Kaya tayo nagkaroon ng panandaliang kalayaan ngayon. Nung nag-rally tayo dyan sa People's Power Monument nakaraang taon, nakipag-meeting tayo sa DPOS sa Quezon City, sa ating kapulisan, sa MMDA. Ang tanong natin sa kanila, kala General San Diego, Sir,
Kung mali yung gagawin namin, hihingi kami sa inyo ng advice, ano ba ang dapat. So sinusunod natin yung proseso, nakikinig tayo. Kasi walang bagay na hindi nagkakaroon tayo ng pagkakaunawaan sa tamang pag-uusap. So kailangan nag-uusap lang. Ulitin ko, lahat ng kapulisan na nasa paligid natin, hindi natin sila kaaway. Actually, pagod na sila. Gusto na nilang tapusin ang taong bayan, yung laban. Pagod na silang pagprotekta doon sa mga masasama na nakaupo sa gobyerno. Yan po ang katotohanan. Huwag po kayong matakot. Dumami lang tayo, umabot tayo ng milyon rito, tapos na boxing. Tama! Pero bakit hindi tayo umabot yan? Yan ang isi-share ko sa inyo para maintindihan nyo. Ang social media, kagaya ng sinabi ng kaibigan natin, si Banat Bay, ang mainstream media, parte ng social media, ganito ginagawa. Ang mali, inuulit-ulit nila araw-araw, Tama! buwan-buwan, taon-taon, paulit-ulit. So kapag nabasa mo at nakita mo yung mali, yung mga tao na normal lang ang kaisipan, iniisip nila tama kasi paulit-ulit. Yun po ang nangyayari sa atin. Ngayon yung mga critical thinker, nakikita nila yung tama at mali. Bibigay ko po sa inyo example. Ulitin ko, hindi po ako nandito para i-represent ang anumang grupo. Okay, Nandito yan, po Ma'am ako bilang pribadong mamamayan ng bansa natin na concern sa nangyayari kasi nakakita ako ng konting pag-asa. Akala ko wala na mananatili na si Soto Napakasinungaling. Hindi na natin kailangan pang pag-isipan, pag-aralan. Lahat tayo may sariling kaisipan. Ginagawa na si Senator Lacson kung kailan siya tumanda. Walang pinagkatandaan. Hindi naman kailangan na mag-isip ka pa kung mali o tama ginagawa nila Maling-mali na talaga. Pinagtatakpan nila, ayaw nilang tumbukin yung may mga kasalanan. Gumalaw na yung langit. Inutusan si Bato, pumunta ka dyan para yung boto makompleto. O di ba pumunta? Tama! O ngayon nagkaroon ng pagbabago. So yun po yung sinasabi natin. Tapos pangalawa, bakit hindi tayo magkaisa? Huwag nyo nang isipin na magkaisa. Ganito. Yung mga liberal, pakinggan nyo ito, napaka-importante. Yung liberal, alam ng buong bansa, yan ang nag-create ng mga bayan black. Kaya dumami sila sa Congress Sila ang magka-partner Panahon-panahon, liberal, tapos yung mga PNPA, may ugnayan sila. Hindi naman lihim yan. Ang nagsasabi sa atin yung mga general sa militar. Ngayon, nawala sila sa istorya. Nawala sila sa istorya nung may umupo na isang Duterte. Nabura sila. Tama! So ngayon, nagkaroon ng tsansa. Nanalo na naman isang Marcos, kapartner ng isang Duterte. Kapag si Digong, lahat naman tayo doon mapupunta, namatay. Ang pinakamalungkot at nagsisising Pilipino sa bansa natin, si Inday Sara. Bakit? Kung sinunod lang yung tatay niya, tumakbo siyang presidente, hindi nakulong yung tatay niya, hindi nagkaganito bansa natin. Sige lang! Sige lang! Yun ang istorya, pero may dahilan kung bakit hindi siya tumakbo. So yun yung nangyayari sa bansa natin. Ulitin ko, liberal, makabayan, magka-partner yan. Kaya dumami sa Congress Magpiyasa ko Okay. mga yan! Ngayon, nanalo ngayon ang BBM, Sara. Natatakot sila, nag-iisip sila, paano kami makabalik? Their only vehicle para makarating sa susunod na eleksyon is yung presidente ngayon, si BBM. Balita Kaya sa nakapag-alyansa GC sila. namin, ma'am, okay naman po si Senator Bato. Maulaya! Makakapal ang mukha! Nagpapahinga Sinuportahan sa nila. kanyang opisina. Kaya ang target nila, mawala ang mga Duterte sa history. Sila lang naman ang makabalik. So yun ang ginagawa nila, ayaw nila ng mga Duterte talaga. Hindi dahil sa mali yung ginagawa. Ang bansa natin, hindi mababago dahil lahat tayo biktima. Biktima mga pulis, mga sundalo, mga politiko, biktima rin yan. Ang gusto kong i-share sa inyo, ang kalaban natin, sistema. Yun ang kailangan nating labanan. Yun ang kailangan nating palitan. Kasi, bigyan ko example, Bureau of Custom, pinalitan mo lang yung head ng bagong presidente.
Ipalagay na natin, nanalo si Sara. Nagpalit ka ng presidente sa Bureau of Customs. Pinalitan mo lang yung ulo. Eh yung corruption hanggang janitor eh. Tama! Hindi ba dapat palitan mo na lahat para ang tawag natin total cleansing? Tama! Mag-aalat siyang na ako. Ito si ate dati na sa custom. Alam na alam ko na corrupt. Ngayon papalitan ko ng bago. Itong bago hindi ko kilala. Pwedeng maging corrupt 50%, pwedeng hindi maging corrupt 50%. Sino pipiliin ko? Ito 100% na corrupt. Ito may chance pa ako. Dito na ako sa 50-50. Kaysa dun sa 100 na corrupt. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na sistema. Kaya, akala natin pag nagpalit tayo ng presidente, tapos na ang problema ng bansa natin. Hindi po! Hindi matatapos ang problema ng bansa natin kahit magpalit tayo ng presidente kung ang sistema, yun at yun rin. Paano natin mababago yan? Mag-uusap-usap tayo. Bago ako magtapos, magbibigay ako ng maliwanag na example. Hindi ko dinadala rito ang United Thank People's you, Initiative. Ma'am Lali. Hindi po. Dumaan po ako rito bilang Ma'am Chen pribadong Lopez, shoutout. mamamayan. Example ko, General Romy Pukis. Hindi po siya Duterte. BBM po yan. Nagsimula pa kami sa Aldab. Alias ang Duterte. So, BBM siya nung tumakbo. Sinuportahan niya BBM, hindi siya Sara. Nag-arrange kayo ang norte ng takaraban ng BBM, nag-meet sa Quezon City ang supporter ni Sara, kaya nabuo yung BBM Sara 2.0. Ngayon, si General Romy, kahit BBM siya, may nakita siyang mali doon sa isinulong niya ng presidente. Alam nga naman manahimik siya. Isa sa na biktima. So nagsalita siya ngayon against kay BBM. Dahil nagsasalita ka against sa BBM, Duterte ka na. Lahat ng magsalita against sa BBM, sasabihin Duterte. Lahat ng bumira sa nangyayari ngayon, sabihin Duterte. Pag nangontra ka, Duterte ka, kagad. So ulitin ko, para manalo tayo rito, isipin mo yung mga nangyayaring mali. Huwag mong isipin dahil fanatic ka sa taong yon. Dahil pag ganun ang kaisipan mo, kahit mali, niyayakap mo, kawawa yung mga anak mo sa kinabukasan. Itama na natin ito yung sistema. Nakakontent daw sa loob, ma'am. Kung gusto Yung niyo walang tapusin ano, ito, totoo, magbalita tayo, napakasimple, ma'am. walang gulo. Walang gulong mangyayari. 1 milyon dumating rito. Susuportahan tayo ng mga kapatid nating pulis. Tama! Susuportahan tayo ng mga sundalo. Alam ko yan, kasi nakikipag-uusap tayo continuous sa ating mga active na Labas na military. kayo, labas. Hindi sila pwedeng mag-umpisa. Ang hinihintay nila, galaw ng taong bayan na magkakasama ng payapa. Eh kahit 1 milyon tayo, magmarcha tayo pupunta sa Malacanang, yun ang magagawa nila. Kahit anong daldal natin rito, abutin tayo ng ilang araw pag-ararali. Kahit ano pang magpapalipertad tayo sa kalsada, kung hindi tayo magkakaisa para baguhin ang maling sistema, lahat tayo mag-aaway. Bago ako magtapos, bakit tayo ginanito ng sistema? Ayaw ng iba na may malaking utang sa Pilipinas na magkaisa ang bawat Pilipino. Bakit? Nagkaisa na tayo, manilingin tayo ng mga utang ng ibang bansa na pinautang ng ating gobyerno nung kayo wala pa rito. Mayaman ang bansa natin. Ayaw nila tayo magkaisa. Pinakamayaman na bansa tayo sa buong mundo. Maniwala kayo. Kaya ginawa ng social mainstream media, magkakahiwa-hiwalay tayo. Ginagawa tayong gago, ginagawa tayong tanga. Ini-spread ang balita. Ang pinakadelikado sa bansa natin sa ngayon, yung pagpilipid ng katotohanan, yung pag-twist ng katotohanan, kung paano kayo minamanipula lahat ng sistema. Nagpapasalamat ako, may mga kagaya nyo sa social media, nagsishare kung anong totoo, hindi nyo ini-splice. Eh sila rin kasi ang may-ari ng mainstream media eh. Kontrolado nila. Huwag na huwag kayong magalit sa lahat sa nangyayari sa bansa natin. Lahat tayo biktima ng maling sistema. Kung may mga nakikinig sa atin, maghintay tayo ito 3 araw.
Kung swertein tayo, umabot tayo ng 500,000, bawiin na natin ang gobyerno na dapat para sa tao. Maraming maraming sa kanila. Ipaglaban! Labas na kayo! Ang bansa natin! Eh, Yung mga maraming Well, gusto po nila impeach si Inday Sara Duterte. Papayag pa kayo doon? Hindi! Kasi kahit anong paninira ang gawin nila kay Vice President Sara, wala pong epekto sa mas nakakaraming Pilipino. Tama! Alam niyo po, mga kasama, mga kapatid, matagal din ako nagserbisyo sa Senado. 17 years po ako nagtrabaho sa Senado. At first time po nangyari na binastos po nila ang Senado. Tama! Hindi po tama na pasukin nila ang Senado at habulin ang isang senador. Iyan po sa ating batas. May separation po ang Congress, Executive Department at Judiciary. Wala pong karapatan ang Executive Department na habulin po ang ating mga senador sa loob ng Senado, sa premises mismo ng Senado. Tama ba yun? Siguro marami po siguro nakakaintindi nito. Ang nakikita lang po natin, hinuhusgahan po ang kanilang mga kalaban sa politika. Ayaw po nila marinig ang tama boses ng mas nakakaraming Pilipino. Gusto po nila isuppress lahat ng karapatan ng bawat Pilipino. Papayag pa kayo doon? Mga kasama, ang ginawa po nila kay Senator Bato, kakaiba. May tanong ako sa inyo. May pagtatraidor ba na isang Senate President Tito Soto sa ginawa niya kanina? Bakit andoon sa loob ang NBI? Bakit biglang andoon sa loob at biglang hinahabol si Senator Bato? Ang pagkakalam ko po, kahit sinong ahensya ang pumapasok sa Senado, dapat may coordination po yan sa USA. Pero nakita po ninyo kanina sa National TV, isang OSA, isang Senate personnel, binugbog mismo sa loob ng kanyang pamamahay ng mga taong nasa labas. Kasi po ang mga NBI, hindi po taga-Senado yan eh. Bakit doon sa loob binugbog ng NBI ang isang empleyado ng Senado? Tama ba yon? Mali! Makikita po ninyo mga kasama na may mali talagang nangyayari sa atin. Yan ba ay papayagan natin ang mali, ay titingnan na lang nating mali, hindi natin itatama? Kawawa po ang sambayan ng Pilipino kung ganyan po ang pinapakita nila sa atin. Dahil sila ang makapangyarihan, lahat ng gusto nila, gagawin nila. Hindi po dapat at hindi tama na makita natin ang may bahay na hinahabol sa sarili niyang bahay. Sana po sa ating mga opisyales ng gobyerno, tingnan po ninyo, itama po ninyo ang inyong paninilbihan sa bayan. Huwag po ninyo ipakita sa aming mga Pilipino na kayo po ay sumusobra na po doon po sa mandato na binigay sa inyo ng taong bayan. Mahiya-hiya naman po kayo. Sana sa ating mga senador, kung kayo ay may puso po sa ating bayan at kung kayo ay may puso po sa institution ng Senado, sana po kinontempt po ninyo si Antonio Trillanes. Tama! Ano bang karapatan at authority ni Antonio Trillanes na bastusin, gaguhin ang Senado? Wala siyang karapatan! Putang ina niya! Bakit pumasok siya doon na parang siya yung NBI? Bakit pumasok siya doon na parang siya yung ICC? Tangina mo! Ano bang karapatan ni Antonio Trillanes? Bakit hindi ninyo kinontempt si Antonio Trillanes na nanggulo sa loob ng Senado? Dapat po hindi nyo pinalabas si Antonio Trillanes. Dahil kayo mismo mga senador, binastos kayo sa loob ng inyong pamamahay.
na wala man lang siyang pakikipag-usap sa ating ewan ko lang po kung may usapan na yung si Senate President Tito Soto at ang kanyang dahil hindi po karapat-dapat na si Antonio Trillanes ay magsisiga-sigahan sa loob ng Senado na hindi siya senador, hindi siya NBI, hindi siya ICC. Siya po ay aso! Aso po yan! Akala mo kung sino siya. Wala rin naman siya nagawa sa ating bayan. Ano bang nagawa ni Trillanes sa ating bayan? Ang magulo sa Makati? Ang sirain ng isang magandang hotel sa Makati? Yun ba ang ligasiya iniwan niya sa atin? Tapang-tapangan ang gago. Bakla naman yung hayop na Trillanes niya. Alam niyo po, napakasakit po sa akin makita ko dati kong pinagsisilbihan na isang Trillanes, isang Senate President, isang General ng USA, pinagtulong-tulungan po nila ang ating senador na yan po ay may mandato sa taong bayan. Nakakahiya po. At sana po tayong mga Pilipino, buksan po ninyo ang inyong puso't isipan, lawakan po ninyo ang inyong pag-iisip, huwag po tayong matakot magsalita. Kailan tayo magsasalita pag wala na tayong boses? Tama! Ngayon pa lang po, kung ano man yon, ang karapatan ng bawat isa magsalita po. Huwag lang po tayo lumampas doon sa pangbabastos sa ating mga opisyalis. At magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Kuya Coco. Okay, ngayon naman, kaya pa ba ng boses? Kaya pa? Buhay pa ba ang lahat? Gising pa ba ang lahat? Lalaban pa ba tayo? Hindi tayo susuko. Ipagtatanggol natin ang ating senator na Senator Bato de la Rosa. Lalaban tayo hanggang dulo. Huwag tayong susuko kahit hanggang magdamag. Kahit mawala ako ng boses dito, ay magsasalita tayo hanggat makamit natin ang tunay nating hangarin na maipagtanggol ang mga inaapi ng Administrasyong Marcos na ito. Sapagkat ang Administrasyong Marcos na ito ang tunay na salot sa ating lipunan. Sila ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang ating mga kapwa Pilipino. Kung ang mga ating OFW nga ay nagkakaproblema sa ibang bansa, ating ipinapauwi dito sa ating bansa. Ngayon naman, ang ating ibinobotong senador at ang ating dating presidente ay kusang isinuko ng putang inang administrasyong ito. Ano pa ang kayang gawin nila sa ating ordinaryong Pilipino? Kaya huwag tayong matatakot. Kasi pag pinakulong tayo, ilang taon na lang naman din, makakalabas tayo, palalabasin din tayo ni Inday Sara Duterte dahil siya ang ating magiging presidente. At pag nakulong kayo, qualified na kayong tumakbong senador o kongresista sa inyong mga distrito. Dahil sa panahon ngayon, kwalifikasyon ay dapat nakulong na kayo, na-convict na kayo, para qualified kayo na tumakbo sa inyong mga distrito o sa inyong mga bayan na sinasakupan. At kailangan, pag tumakbo kayo, isa sa mga kwalifikasyon ay kailangan marunong kayong magnakaw sa kaban ng bayan. At marunong kayong magbigay ng maleta-maletang pera kahit ang kapwa nyo Pilipino ay naghihirap na. Kaya mamaya po ulit, bago ko po bamanatan ulit mamaya si BBM, ang putang inang Marcos na yan.
Hindi po ako takot makulong kasi sabi nila, pag nakulong ka, may gwardiya ka na, tulog, gising, kain ang trabaho sa loob. Ilaw tubig bahay! At sabi nila, dami daw gwapo doon sa loob eh. Pero, sir, pinalitan na kayo, napagod na sila. Kami hindi papagod, sir eh. Pasensya na ha. Kaya pa ba natin? 3 araw! Walang uwian! Tanggal na po yung Eat Bulaga. Wala na sa Senate President. Yung kinamumurian natin. Dahil loto ang lahat ng sinasabi nila. Kaya po nandito ang mga Muslim sa ngalan ng Muslim Alliance para po suportahan ang mahal nating senador na si Bato de la Rosa. Hindi po kami mag-atubili. Ever since sinasabi namin, hanggang sa dulo, kami po ay lumalaban. Kaya po mga kababayan, huwag tayong matakot, mag-iba tayo. Inshallah, darating ang tulong ng Panginoon na nag-iisa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, maraming salamat po, kapatid na Maluhani. Walang Ngayon didig, naman, taluwag! tatawagin natin Ang didig, ang mananabang! ating kasamahan sa social media. Nariyan pa ba si Boss Dada? Boss Dada! Torino na, sa Torino na. Andyan pa ba si Boss Dada? Okay, asa na si Boss Dada? Boss Dada, daganan mo na si Matibag para di makahinga. Ay, wala na yata. Okay, next speaker, Attorney Manuel Luna. Yo! Attorney! Magandang gabi sa inyong lahat. Bumalik ako, kanina pa ako nandito, alam niyo. At nagpapasalamat ako sa ating sambayanan at nananawagan. Dagdagan natin ang numero natin dito. Yun! We are inviting the Filipino people. Join us here ngayong gabi. Tama! At ipakita ang lakas tao. We are the people power. Tayo ang tunay na poder under Article 2, Section 1 ng ating Constitution. Sovereignty resides in the people. Taong And bayan all ang government authority pinakapangyarihan. emanates from them. Tayo ang Hindi, poder. bangag! Protektahan ang Hindi, ang demokrasya. pulis. Hindi ang Protektahan militar. ang Taong Senado. bayan. Binastos nila ang Senado para silang naghabol ng daga. Kanina, hindi ganon ang rule of law. Walang ganon sa isang demokratikong bansa gaya ng Pilipinas. Huwag niyong gawing tanga ang mga Pilipino. Mahal namin ang batas, mahal namin ang konstitusyon, mahal namin ang Senado, mahal namin ang taong bayan. Huwag niyo kaming bastusin. Please lang, NBI, kompanyero, Matibag, magkasama tayo dati. Nung time ni President Duterte, alam mo na mali ang ginawa ng mga tao mo kanina. I-surrender mo yung 6 na yan na sinight in contempt ng Senado. Huwag mo silang protektahan. They have violated the law. Let the hammer fall, though the heavens cry. Ang ating Senado ay bastion of democracy just like our Supreme Court. Recently, ang ating Korte Suprema sa kaso ng Luna et al. Versus Soto, nag-issue ng order na pinapaliwanag si former Senate President Soto kung bakit binastos niya ang Korte Suprema sa impeachment decision ng Sara Z. Duterte versus House of Representatives. Kanina tinanggal siya as Senate President. Karma ba yan? Karma is real. Tama! Kaya huwag Tama, niyong Israel. bastusin ang rule of law. Huwag niyong bastusin ang mga institusyon. Respetuhin niyo ang Senado dahil karma is real. So, ang hinihiling ko lang sa ating mga kababayan, huwag niyong saktan ang mga pulis. Ang mga pulis ay may mga pamilya rin.
ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin. Hindi yan sila bastos, sila ay mga huwaran din. May mga anak yan. They are here to protect us. Salamat sa ating mga kapulisan. Protect Senator Bato de la Rosa at all costs. Senate, protect the Senate at all costs. Protect the Constitution at all costs. Maraming salamat. This is former PACC Commissioner and TESDA Consultant, Attorney Manuelito Luna. Good evening. Palakpak! Magandang gabi, sir! Maraming salamat, Tony Manuel Luna.